Pagdating disarming, ang POP, ang weapon, classified namin tatlong kategory. Yung iyong consciousness, yung utak natin, yung ulo natin, yun po yung iyong primary weapon. Ipaplano, paglapit ko dyan, sasaksakin ko yan. So, nandito yun. Wala yun dito. Secondary weapon is yung body. Yun yung utusan ni God. Muha ka ng panaksak, sasaksakin mo yan once na makalapit ka. Galing dito, transfer to. So, ang kategory nito, hindi ka dito magpo-focus. Hindi mo yan ikuko, gano'n. Kasi pag nag-focus ka dyan, yung kanyang primary weapon, susuntukin ka ng kabila. Sisipahin ka ng niya. So, di ba? Pwede kang kagatin yan. Ihila, kagatin ka, gawin. Kasi ito lang kinuha mo. Nag-concentrate ka sa auxiliary weapon. Sabihin mo sa auxiliary weapon, pipitikin mo lang konti yan, diretso ka doon sa primary weapon. Para masaktan yung primary weapon, ito ang main target namin. Eye, neck, or groin. Pag yan tatlong yan, hagip ko na, saka ako pupunta rito. Wala nang problema to. Madidisarm ko na to nang walang kahirap-hirap. Pero hindi mo na siya ihasaksak. Yung mga ganong disarming na nakikita ko, pagka-disarm na ganon, sakit pa niya, anong self-defense yun. Nag-aral ka ng self-defense para katayin yung primary weapon. Oo. So, dapat sarili distract mo lang pala. Distract mo lang, yeah, distract. Oo. Disarm. Akin na to. Umuwi ka na. Pag hindi ka umuwi, akin na to. Umuwi ka na. Lasing ka na, umuwi ka na. Ganun lang ang system. Ganun lang ang tamang self-defense. Tama na yan. Halimbawa, naghugot-hugot lang naman siya dyan. Pag hindi pa naman niya sinasaksak sa'yo, ang agaw mo lang, gaganyanin mo lang yan, bigyan mo siya dun sa primary weapon niya, pak! Dito ka diretsyo. Umuwi ka na. Sasampigihin kita ulit. Ganon, tatakutin mo siya na mahasaktan siya. Pag umuwi siya, natigil na siya gano'n, di magaling. Pag hindi pa rin siya tumitigil, eto, hindi mo to isasaksak sa kanya. Pwede mo siyang, control mo na to, hindi mo na siya kailangan patayin. Control mo na, pwede mo na hulihin niya. Pwede mo na i-poses siya pag dadala mo dun. Pero pinili mong yak-yakan dito, tinira mo pa sa fatal. Ako sasabihin mo self-defense. Tama. Oo, naging self-defense. Hindi nagkaroon ka na ng intent to. Saka yun yung ini-ensayo mo, ibig sabihin yun yung na-muscle memory mo. So, nag-i-ensayo kang pumatay. Nag-i-ensayo kang kumatay. So, hindi yung self-defense yung ini-ensayo mo. Ang ini-ensayo mo ay pangtatay. Ang motivation dyan, sir, para sa mga martial arts na rin. Depensahan mo ang sarili mo at yung ibang tao. Para i-mitigate lang yung mga situation. Kasi yan, matapang lang siya. Kung lasing, tapos may patalim, umawala na to. So, paano pa siya magiging matapang? Nakuha mo na to. Pababain lang yung fiction. Pababain mo lang. Lalo na kung kamag-anak mo. Tito mo. Bayaw mo. So yun dapat. Bayaw, uwi. Yun dapat yung maintindihan nila, sir. Ganun lang. May mga martial artist na walang ginawa, kundi manakit, diba? Kikita mo naman yung iba. Oo, sa YouTube. Katay-katay. Kaya dami nakakatay din. Marinig mo sa mga yung away-away sa kanto. Kill! Kill nga. Ganun yung nangyayari. So yun lang. Kawawa yung mga walang alam dyan. Kawawa yung mga walang alam. Kasi hindi nila napanagin sa Diyos sa nililita. Pag nakalaban nila, oo, delikado ang knife. Ang knife po, napakadelikado. Bigyan kita siya ng exercise na yung pampabilis naman ng reflexes ng kamay. Ito siya, palambutin lang na bitaw niya. Ganun lang siya. Palambutin mo lang siya. Wala siyang tension. Lambot-lambot lang ganun. Yan is sir, exercise. Bilisin mo gano'n. Para pag may sumaksak sa'yo, gano'n siya. Halimbawa, kahit suntok yan, no? Pag hinampas mo yan, parang latig yan. So, dyan yung kinukuha. Masakit talaga yan, sir. Gusto mo testing ko rito? So, medyo matibay-tibay yung parte. Sige. 10%. Ikaw magkwento. Sakit nga talaga. Para kang may may turok-turok. So, yan yung tinatawag na... Ganun, no? Yan yung tinatawag na knife hand. The bladed hand. Blade hand. Yan yun. Kasi may mga blade, di ba? Isipin mo kung sa mukha mo binigay. So, yun po yung exercise ng kamay. Kita ko yun, di ba? Yung kita mo yun sa YouTube yung kampalan. Pag matigas ng kamay, sinampal mo yan. Walang kwenta yan. Ganun. Pero pag malambot to, ay, kaya parang iba, sir. Kahit na malaki yung pumapalo, hindi na papapupa yung kasi tinitigas nila. Oo, kasi tigas. Sige na ganun. Pigil yun. Ang pwersa mo nun, napunta sa pagpapatigas ng braso mo. Pero kung nilargado mo yan, ibang usapan yan. Whip effect yan, whip. So yun yung isang exercise natin para bumilis yung kamay mo. Next, ito.
Palambot pa rin siya. Ganun. Pag ganun siya. Di ba, may galing sa likod mo. Yan, sa likod ko. Sa likod ko. May biglang ang ma-process sa likod mo galing. Ha! Uy, ano yun? Tama ka rin ka agad, or mabigat-bigat yung kamay. Ganun ka agad. Yung kamay mo, sanay na gumagano. Next, ito sir. Tinatawag namin butterfly. Ganun pa rin, malambot pa rin. Dali mo sa likod. Exercise ko pala to. Para abot. Kasi pag sa practice, minsan kadalasan yung kamay dinadala dito. At least sanay ka na. Or dinadala dito. At least sanay ka na nahihila yung ugat mo. Pero ang primary, pagpapabilis ng kamay ito. Yan. Yan po yung practice niya para bumili siya. Tapos yan. Meron pang mga pag-ganong-ganon. Yan naman po para makuha mo yung reflexes. Lalo sir, kasi ano ko yan sir, exercise ko yan. Puro ni sir pamati dito. Tip siya. Para pag masyadong malakas, dalawang kamay gagamitin mo. With power. Okay. So yun lang po yun. So yun lang sir, may bibigay ko sa yung... Thank you very much sir ha. May bibigay ko sa yung tip. Thank you.